Hello mga kaulam! Dumayo nga ako ng kain sa bahay ng aking kapatid at ang ulam nila ay chapsuy na may atay, na may mga puso-puso ng manok. Tapos, meron silang inoven na si Brim. Biglang nag-aya ang aking asawa doon. At sabi ay gusto daw niya mag-swimming dahil may swimming pool doon sa building ng aking kapatid. At gusto raw niyang maglangoy-langoy dahil nga masarap daw mag-exercise. Kakoy, sige. Ayaw naman sumama ng aking mga anak at sila din matutulog. Sabi ko sa kapatid ko, ako hihintayin. Abay na ako'y dumating sila nag-umpisa ng kumain dahil ang aking kapatid, yung katabi ko na yan ay uuwi na sa kanyang trabaho after 1 hour. Buti nga at inabutan ko pa. Opo, ay anong sarap ng aking kain dahil sinadya ko talaga mga kaulam. Sinadya kong hindi mag-almusal sa bahay. Para kumain lang pala naman ako ng nilagang itlog. Sinadya kong hindi kumain ng heavy para pagdating doon alam kong mapapa-heavy ako. Ang kagandahan ay hindi na ako magluluto, sila na nagluto. Pero may mga baon din naman akong pagkain. At sabi ko ay kainin na lang nila sa hapunan. Nilalhan ko din sila ng 1 kilong pusit. At sabi ko lutuin na lamang nila. Ang kapatid kong iyan hindi yan nakain ng pusit. Si Rima hindi nakain ng pusit. Pero yung isa kong kapatid, yung tatay ni Kaydan, tsaka yung asawa, nakain naman sila ng pusit. Tsaka yung mga kaibigan ni Rima, sabi ko, lutuin yung pusit at pakainin nila sa hapunan. Dahil yung kinain namin na yan ay pinaluto ng mga kaibigan ni Rima. Sabi ko naman, para mapalitan ko naman yung favor na sobrang sarap na kain ko. Sabi ko kay Rima, lutuin na lamang yung pusit at ipakain doon sa kanyang mga kaibigan. O, di mga kaulam tayo ay nakabawi-bawi kahit na. Matagal akong hindi nagpunta diyan dahil una, tumaas ang gasolina. Napakataas talaga buti na lamang ng July 1, bumaba na naman ng kaunti. Pangalawa, tumaas din ang salik. Yung toll gate, mayroon pang tax, tapos may tax na rin ang parking. So sabi ko, hindi na muna ako pupunta para makatipid-tipid. Pupunta na lamang ako pag talagang importante. Biglang nag-aya si Mister. So sabi ko, sige, kita'y sasamahan at ako doon na rin lang ang kakain. Ang asawa ko, dyan na rin lang kumain. Tuwan-tuwan siya doon sa inihaw na inoven na na si Brim at saka ng chapsoy. Yung baon kong afritada, hindi niya na nakain. Iniwan ko na lang doon sa mga kapatid. Mga plano sana kaming mag-asawang pupuntahan pagkatapos diyan sa bahay ng kapatid ko. Pero tinamad na ako mga kaulam. Gusto ko na lang umuwi sa bahay, magpahinga. Sabi ko, sa isang araw ko na lang lalakarin yung mga lalakarin. Hindi ko alam bakit si Mister on the go na on the go. Sabi niya, halika, sasamahan kita. Hindi naman yan ganyan. Hindi, napakatamad niyan mag-drive. Sabi ko, hindi na. Ako naman ang biglang tinamad. Nagtataka din daw siya sa akin. Sabi ko, nagtataka din ako sa iyo, bakit on the go ka ngayon? Sabi niya dahil doon nakapag-swimming siya, nakapag-relax. Sabi ko, tayo umuwi na lamang. At parang gusto kong magpahinga ng kaunti. Dahil nung umaga mga kaulam, pagising ko, siguro naramdaman ko ang migraine ko mga 2:00 pa lang ng madaling araw. Hanggang natutulog ako, parang ramdam na ramdam. Kada magpapalit ako ng pwesto, kikibo ako, nararamdaman ko yung aking migraine. Sabi ko sa asawa ko, hindi na muna ako maglalaboy ngayong maghapon. At ako'y may migraine, parang baka ito'y umulit. Ngayong, yung oras na nakain ako na wala na yung migraine. Sinabi ko sa asawa ko na baka mamaya pag naglaboy tayo at naggala-gala tayo, bumalik ang migraine. Ayaw kong bumabalik ang migraine mga kaulam. Dahil ako mga kaulam ay hindi nainom ng gamot ngayon sa migraine. Nung ako'y bata-bata pa, sobra akong uminom ng gamot sa migraine mga kaulam. Dahil ako talaga matindi ang migraine. Ngayon, na ako'y medyo nagkaedad na, ayaw ko na. Kada may migraine, may masakit sa katawan ko, hindi ako basta nainom ng gamot mga kaulam. Ginagawa ko, ipinapahinga ko, kain, tulog, inom ng maraming tubig. Gayon lang. Ang nawawala naman ang migraine ko mga kaulam sa gayong paraan. Sabi ko na makaiwas-iwas naman ang aking katawan sa kadamihan na ng iniinom na gamot. Dahil nga, nung inoperahan ako sa thyroid mga kaulam, meron na akong iniinom na gamot, lifetime na iyon, buong buhay ko na yung iinumin. So sabi ko, para naman mabawasan ang mga iniinom kong gamot, hindi ako basta-basta iinom na ngayon ng gamot. Yung mga pain reliever, ayaw ko na. Dahil parang nabasa ko, yun ang mga delikado sa katawan natin mga kaulam, pag parati tayong nainom ng gayon. So po, napataas pa ang aking paa sa sobrang sarap ng aking kain talaga mga kaulam. Ang aking kinakain ng J plastic na disposable at ng kakoy, hindi na maghuhugas. Sayang din naman ang tubig. Di ka mga kaulam. Pero ako sa totoo lamang, ayaw ko sana kakain sa plastic. Kaso tinamad na rin akong tumayo para kumuha ng totoong pinggan sa kusina. At kakoy alayain na rin ang naririnig ako na may nangihiyat baka